Hola mga Lods! So itong video na to ay para sa magkaroon ng idea yung mga kababayan natin na nandito sa Spain na gusto mag-aral ng Spanish course. Ito isasuggest ko sa inyo ay kung saan ako nag-aral, na nagamit ko yung certificate ko para makapag-apply ng nasyonalidad or para maging Spanish citizen ako. Kumbaga, dahil sa certificate na yon, dahil doon ako nag-aral, accredited siya ng Instituto Cervantes, hindi na ako nag-take ng exam sa DELE. Kasi yung isa kong staff dito, nag-take siya ng DELE para sa nasyonalidad. Nagulat ako bakit ganun kahaba. As in, umabot ng 1 oras na nagsasalita siya na parang ang haba nun, parang kung ako yun. Parang hindi ko kaya yun na 1 oras ako nagdadaldal ng in Spanish. Buti na lang nagawa niya at hinihintay niya na lang yung ano niya, yung resulta ng kanyang tawag dito, ng kanyang exam. Kasi para maging Spanish citizen, meron kang kailangang exam na gawin. Yung una, CCSE or CCSE, CCSE en Espanyol. Tapos yung DELE, exam sa DELE, ayun naman yung language. Since ako, nag-aral ako dito hanggang B1 ang napasa ko, hindi ko na kailangang mag-exam ng DELE. So, pinasa ko na lang yung sa abogado ko, then siya na yung bahala na mag-request ng exemption para hindi na ako mag-exam ng DELE. Ang in-exam ko na lang ay CCSE. So, ayun na nga, di ba, nung mga nakaraang post ko, aprobado na yung application ko, magiging Spanish na ako, ang kulang ko na lang ay panunumpa o tinatawag na paghuhura. Okay? So, ngayon, ito na. Naisipan ko na mag-aral ulit talaga kasi gusto kong ma-mejorar o mas maging magaling sa Espanyol. Kasi sa totoo lang, 9 years na ako dito sa Spain, pero para sa akin, yung Spanish level ko ay napaka-basico pa lang, napaka-basic pa lang. Bakit? Kasi karamihan ng mga nakakasalamuha ko, karamihan ng mga nakakausap ko, mga kliyente namin, ay Pilipino talaga. Kahit nandito kami sa Spain, nag-uusap pa rin kami in Tagalog. Although, syempre, napapractice ko pa rin naman yung Espanyol ko kapag may mga Espanyol kaming mga kliyente dito sa bar, tapos sa mga event, masasabi ko na hindi siya ganun kalalim yung Spanish ko, hindi siya ganun kataas yung level ko. Nagkakaroon lang ako ng pagkakataon din na makausap yung mga talagang purong Espanyol kapag nasa office ako ng insurance. Kung nandoon ako, nakakapag-usap kami. Pero kasi halos 1 araw lang ako re-report doon. Tapos 1 oras lang. Anong matututunan ko? Kasi ang masasabi ko sa inyo mga lords, kung gusto niyo talaga matuto, kailangan niyo siya talagang i-practice. Sa school, matututunan ninyo kung paano gamitin ang mga salita. Paano yung formal at informal. Meaning, yung parang po and opo, mas magalang. Kasi kapag minsan, hindi natin intensyon na magsalita ng mga bagay-bagay na akala natin okay lang, pero sa pandinig ng mga native speaker na Spanish, parang mala-edukada or parang bastos yung dating. Kasi nga, hindi tayo marunong gumamit ng po at opo sa Espanyol. May mga salita kasi na mga ganyan na kailangan natin malalaman nang sa ganon ay mas formal tayo, mas edukado tayo tignan or pakinggan. Kaya masasuggest ko talaga na talagang mag-aral tayo ng Spanish, lalo na dito tayo sa Spain. Tayo talaga ang mag-a-adjust. Hindi Ingles ang salita rito, kundi Espanyol. Okay? So, ito na. Nung nakaraan, taon, dapat mag-aaral na. Itong pasukan na to, itong January, yung pasukan. Mag-exam ay um, mag-e-enroll sana ako. Kaso, umuwi kami ng Pilipinas, kaya masabi ko masasagasaan yung oraryo ko. Ito na, inintay ko yung next schooling, itong September. Ngayon ay, chinek ko yung website niya. Ito, ilalagay ko sa comment box na lang yung link ha. Then doon ko nakita na po pwede nang mag-enroll. Okay? Mas madali para sa akin na mag-enroll kasi meron na akong sertipikado digital. Ibig sabihin, kapag meron ka na kasing ganong account, mas madali mong makakuha ng mga documents online, makakapagpa-print ka katulad ng pagpapempadron, then makakapag-enroll kagaya niyan sa school. Kasi kung kapag passport ka pa lang, kailangan mo sumadya mismo sa school para hanapin or hingiin lahat ng information na kakailanganin mo para makapag-apply ka or makapag-enroll ka.
Meron pang isang bagay, yung Clubby Pin ang tawag naman, kasi sa amin, sertipikado digital. Kami yung mga autonomo or yung business owner na ginawa ng abogado namin, ng gestor namin, para magkaroon kami ng access na sa mga digital na documents. Tapos kapag ordinaryo na mamamayan o residente dito sa Spain, ang tawag doon is Clubby Pin, kung di ako nagkakamali. Okay, so kahapon nag-enroll na ako. Mag-aaral ako sa level na B2.1 kasi natapos ko na yung B1. Ang mga level pala sa Spanish language lesson ay A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1, hindi lang ako sigurado kung may C1.1, C1.2. C1, tapos C2. Ang pinakamataas ay C2. Pero ang sabi sa akin, malalalim na talaga ang salita niya. Kumbaga, parang sa Tagalog, malalalim na salita na talaga yung pinag-aaralan. So gusto kong umabot doon. Gusto kong matapos yung level na yon kasi magiging Spanish na ako. At the same time, malaking bagay talaga na kapag nandito ka nakatira sa Spain, marunong ka talaga mag-Espanyol. Kasi investment mo yan. Ayan talaga yung pinakakailangan mo. Once na marunong ka ng mag-Espanyol, talaga, biyasa ka na sa pag-Espanyol, mas madali na lang gawin ang mga bagay-bagay. At lalo na kung mag-aaral ka pa dito, mas mapapataas yung antas mo ng pamumuhay or yung karir mo. Okay, kaya mas talagang masasuggest ko talaga sa inyo na mag-aral kayo ng Spanish para yan sa inyo. Okay? Kung sa ngayon, kasambahay yung trabaho mo, sa kusina, sa restaurante, kayang-kaya mo yan, mas mapaganda pa yung career mo. Okay? Pwede kasi kayo mag-aral dito ng mga vocational, okay? Na para mas maganda yung makuha niyong trabaho. Kayang-kaya nyo rin yan. Okay? But I'm not saying na hindi maganda yung pagtatrabaho sa bahay. Maganda rin yan, marangal din yan. Nasa sa inyo na lang kung yun talaga yung career na gusto ninyo, mga lods. Okay? Sa presyo ng babayaran natin para makapag-enroll, kasi sa isang level, aabot, dati nung nag-aaral ako, 3 buwan ang kailangan ka mag-aral. Tapos meron yung kalendaryo kung kailan yung may pasukan. Di mamimili ka kung anong oras yung gusto mo. Dati ang presyo ay nasa 300 euro. Pero pwede mo siyang hatiin sa dalawa. Para makapag-enroll ka, magbibigay ka muna ng 150. Then, sasabihin nila kung kailan mo kailangan bayaran yung another 150. So, parang total na 300 euro yung babayaran mo. Babayaran mo yon sa bangko, then ipapasa mo sa school. Ganon din yung sa akin. Pero sa level ko na B2.1, 4 na buwan ako mag-aaral. Okay? Then, hindi ko pa sigurado kung magkano na yung presyo. Siyempre, the last time na nag-aral ako was 2019 pa. Anong taon na ngayon? So, hindi ko alam kung magkano yung presyo. Malalaman ko lang kapag dumating na yung araw, kasi nga doon sa website, meron niyang kalendaryong susundan kung kailan ka po pwedeng mag-enroll online, kung kailan yung bayaran, kung malalaman kung pasado ka ba na makakakuha ka ng slot, kung kailan yung pasukan, na may kalendaryo yan mga lods. So, bisitahin nyo lang yung link, then pwede nyo yan i-translate in English para mas maintindihan ninyo. Okay? Doon nyo makukuha lahat ng impormasyon. So siguro, sabihin na natin na 350 kada level. Pero hindi rin ako sure ngayon kung pwede pa siyang hatiin sa dalawa. Ang pasukan ay magsisimula sa September. Okay? Ano pa ba? Sa school na to, masasabi kong maganda. Kasi meron kang mga kaklase. Yun nga lang, yung mga kaklase ko before, may mga edad na. Tapos yung iba, mas bata sa akin. Halo-halo siya mga lods. Pero ang kinaganda, meron kayong workbook. Nabibilhin nyo lang din yun sa mga bookstore. Then, meron yung CD. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pang CD. O baka link na ngayon na po pwede nyong pakinggan para sa mga assignment, deberes, o sa mga exam. Okay? Then sa workbook na yun, doon kayo sasagot. Naalala ko, nasa 20 euro yung workbook yon na binili ko. Per level kasi yon yung workbook na yon. And then tapos,
nung nag-aral ako, pwede kayo magkaroon ng parang tour. Nung naalala ko, nagpunta kami sa Seoul, tinuro sa amin, binigay sa amin yung mga information or yung mga details or impormasyon tungkol doon sa lugar na yon. Then makikipag-usap kayo sa mga tao. Ayan, maganda yung school na to, masasabi ko. At exam. Dito matuturuan talaga kayo ng one-on-one. Mag-e-exam kayo para malaman kung mapapasa nyo ba yung level na yon. Ang exam sa school, kada level, meron niyang writing, reading, sasagot sa mga questions na walang pagpipilian. Yung iba merong multiple choice. And then, magsasalita kayo sa harap ng mga teacher. Naka-record yun, mga lods, para malaman nila kung tama ba yung mga pinagsasabihin nyo. So, sa bawat level, bibigyan kayo ng senaryo. Kasi dapat makuha nila doon yung mga palabra o yung mga words na nandun sa level na pinag-aralan ninyo. For example, yung mga past tense. Bibigyan kayo ng isang senaryo, halimbawa, nung nasa Pilipinas ka, ano yung trabaho mo? Siyempre, kapag kinuwento mo yun sa Tagalog, puro mga nakaraan, puro mga past tense yung lalabas na salita. Ganon din sa Espanyol. Kumbaga, in Spanish mo lang. Kailangan mag-iisip ka, tuloy-tuloy yun. Then sasabihin nila kung kailangan mo nang mag-stop. Then stop na. So, once na pinagsalita ka, dapat tuloy-tuloy yun kasi naka-record yun. Doon sila magbe-base kung makakapasa ka. So, paano kung hindi ka nakapasa doon sa exam para sa level na yon? Meron ka pang isang chance. Meron ka pang chance na mag-retake ng exam. Paano kung hindi na naman nakapasa? Ang gagawin mo, Lods, babalik ka sa level na yon. Kaya merong nagsasabi, bakit yung nakilala ko, 1 taon lang, nakompleto niya na, natapos niya na lahat ng level? Wow. Congrats. Kasi sa school ko, sa bawat level, before, 3 months. A1, so A2, 6 months na yon. Ilang beses ba merong bang schooling sa sa 1 taon? Maliban na lang kung meron ding schooling sa summer. Meron ka pang B1, B2.1, B2.2, C1, C2. So paano mo mapapagkasya sa isang buong taon? Bilib ako kapag napagkasya mo yun, natutunan mo lahat, napasa mo yun lahat sa loob ng 1 taon. Okay? So sa mga interesadong mga lods, sabi ko sa inyo, super recommended. Para sa inyo yan, mag-aral kayo. Mag-aral kayo ng Spanish. Ayun ang pinakaunang sandata ninyo para mabuhay talaga dito sa Spain. At para mas mapaganda yung career natin. Okay? So, ayun mga lods, sana meron kayong natutunan. At kung meron kayong questions at kung naibigay ko naman na dito, message lang kayo, PM lang kayo, or mag-comment lang kayo, sasubukan ko na sagutin lahat yung mga questions ninyo. Okay? So, ang address pala ng Salesiano, yung mga malapit dito sa Cuatro Caminos, kung alam niyo yung kanal, malapit doon sa monumento ni God Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, pababa lang yun. Nandun ang school ko ng Salesiano, ng Jesus Maestro Eskwela Oficial de Idiomas. Okay? At isa pang bagay, hindi lang Spanish ang po pwedeng pag-aralan doon. Meron ding Japanese, Chinese, English, Aleman or German, French. As in, yung school na yon, iba't ibang languages. Kaya may makikita talagang multinational talaga. Okay, sa isang room, po pwedeng nasa 20 kayo, pataas. Ayan. At kung nagtatrabaho kayo, depende sa kung anong oras kayo available. Okay? So, ayun na mga lods, sabi ko na aral tayo para mas maging maganda pa yung buhay natin dito sa Espanya. Bueno, sana makapag-subscribe kayo at kung gusto nyo to at meron kayong mga kaibigan na gusto mag-aral, paki-share lang tong video na to para sa kanila. Bueno, maraming salamat and hasta luego mga lods. Sa susunod ulit na video and please don't forget to subscribe and follow. Binubuhay ko tong YouTube channel ko mga lods, so sana supportahan ninyo. Okay? Maraming salamat and hasta luego mga lods. Ciao!